Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabayan, Lunes nga edisyon kita sa aton nga pagpangalagad subong hapon, Abril 6, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taro. Sa ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, mustahon ta ang assessment sang Police Regional Office 6 sa bagulangid na tapos nung pag-obserba sa aton nga mga pumuluyo sang Semana Santa. Kamusta ba lang tanan? Naka-relax na? Ang iban naka-pamalandong? Pila man kadlaw, halin Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, mga 4 man kadlaw nga naka-relax, naka-recharge ang pila sa mga kauturan. Tang iban gani, duay pagana nga magbalik subong nga Lunes. Pero dapat pinsaron tagid no nga may responsibilidad man kita kag katungdanan sa aton tagsa ka trabaho. I believe ang 4 tubtob 5 kadlaw nga pagpahuway bulo bastante naman. Sunod naman sunod naman nga tion na maka-relax, maka-recharge. Makaupod ta karon no diri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang PRO6 si Lieutenant o si Police Major Lailin Sensil. Subong man nga adlaw mga kabyanan, opening sang semana sang Iloilo, maghatag sa aton sang dugang nga detalye. Kaunta karon ang report no ni Hope Torrechante. 11 minutos makalikat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang update sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Terrible gid kay init subong no. Kauntang latest sa Pag-asa. Muna nga kung may ano man lang no, kung mapaiway yung inyong mga transaksyon, di ka mo mainitan, mas mayo gid. Inom gid sang damo nga tubig. Makaupunta sa piyak nga linya si Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hi, hello, good afternoon.
Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Lunes, April 6, 2026. Sa subong wala man kita may gina-monitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man naton ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panagoob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadala sang makanay tubtob makasarang nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng alas 5:44 kagi ng aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index ay yara sa may 40 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre. Madamang gid nga salamat. Madamong salamat pag-asa weather forecaster Leonor Silvestre. So may tumakabi ng latest update sa lakat sang panahon ng igadulong sa aton sang pag-asa Iloilo. 14 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Yung mga kauturan tanong nga nagbakasyon, pwede nyo gid ma-comment nila ang inyong mga eksperyensya sa biyahe o kung sa inyo balang mga expenses, may ano na gid man bala, may pagsaka na gid man sa plete, sa mga kalanaan, naging padulungan ninyo. Parang ati mahibaluan ta kung ano na bala, no? Amat-amat na naging man bala na batyagan ang ining energy emergency. Iti terrible gid ang pagsaka sang krudo. Kag ang na-observe naton subong, no? Halin kita sa Miag-aw kay ina ang biyahe sa mga jeep, mga modernized nga mga units, modernized nga mga buses, naglaka. Aside sa naglaka, o ano na gid, no? O ang makita naton gamay na lang ang nagabiyahe. Muna nga ti may kagid sang choice kung ikaw lalaki ka, kung may tsansa makabit ka para nga ti makaabot ka sa destinasyon mo. So muna ang sitwasyon subong ano pa lang, no? Pasulod kita sa second week sang bulan sang Abril, ano pa giding expect naton sa mga masunod nga adlaw. Mayo lang ni sa mga tapos na ang klase, makapulupahuway sila pabalon sa ilang mga kabataan. Sorti pareho sa aton nga nagatrabaho ti sige-sige ang aton nga pag-report sa opisina. Although kada Friday may work from home nga ginapatuman ng mga government agencies. Kahit paano makapiyan-piyan sa makatipid kita sa plete. At the same time ang mga iban pa ang mga gasto kada magtrabaho. Pero mo nang nakita naton kag na-observe, no, nga nagdamo gid ang kung nag-iwat ang biyahe. Ang iban gani nga mga modernized units ya naguntat na biyahe kiti hindi na sila kasarang sang gasto, perdi na gani sila. Pero may mga nag-uluntat mangod halin paya sang Disyembre, why sila mabayran sang ilang 13th month pay. Medyo hindi mo na pwede marason nga may problema sa fuel prices. Kaya December dapat nahatagan na sang 13th month pay ang pila ka mga empleyado, mga driver ka mga konduktor. Kaya may pamilya man sila nga ining mga driver naton kag konduktor, why sila Paskwahaw. Tapos ng Paskwa na Semana Santa na way gid yan nahatag ang benepisyo nila. Anong pakaon nila na sa ilang mga pamilya? Mula nga ting iba nag-decide na yung maguntat na biyahe. Kaya sa totoo lang, terrible ang risgo nga ginadala sa mga driver naton, sa mga konduktor kada adlaw. Ara sila sa dalan, nagakuha pasahero. 17 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon.
Makaupunta sa piyak nga linya ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Major Lailin Sensil. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Sir Paul, ayong hapon sa iyo, no? Kag malaman na hapon sa tanan nga tagpalamati sa Radio Pilipinas. Aha. Ma'am, kamusta ang assessment sa PRO6 sa bago lang natapos na Semana Santa? Sir Paul, naging matawhay kag malinaw mo ang pag-observe naton sa Semana Santa sa bukos iya nga resort. Ma'am, anong mga na-monitor sa aton nga kapulisan? Believe, nagpahamtang sa mga assistance desk, in-intensify ang police visibility. Kamusta, ma'am? Yes, Sir Paul, no? Sige na to, naging matawhay ang aton iya nga pag-observe natin sa Semana Santa. Mayara lang kita iya sa may mga reported iya nga mga incidents, but wala ini siya directly naka-affect sa total na pag-commemorate, pag-observe natin iya sa Semana Santa. Sir Paul, base sa aton iya nga record, nag-decrease iya ang aton na total crime incidents for the Semana Santa iya nga period, no, covering from March 29 to April 5 sa siniin nga tuig. Kung i-compare bala natin sa last year man iya nga Semana Santa, no, ang aton iya, Sir Paul, na peace at order indicator nagnubo man kita iya by 17%. For this period, mayroon lang kita sa record na 159 incidents compared sa last year na 191. Even ang aton, Sir Paul, na focus crime nag-decrease by 52.09% or 25 incidents and decrease na ito, no? Considering na sa subong iyang period, mayara lang kita isa na record na 23 incidents when it comes naman sa atong focus crime. Even ang aton na mga droning incidents na record natin, Sir Paul, no? For the period, mayara kita sa 4 na droning incidents na record compared sa last year na mayara kita 7, no? Although when it comes sa aton balaiya, Sir Paul, na mga vehicular accidents, no, kay for this particular period, na aton man iya na ibaluan na ang travel bala sa aton iya na mga pauturan is kung i-compare natin sa last year, iya subong iya medyo nagtaas, may slight na pag-increase ang aton iya na mga vehicular accidents by 20 incidents na or 9%. Ang most na reason dito sa mga vehicular accidents natin, Sir Paul, ang top 3, no, based sa aton na record na nakuha, overspeeding, na nasunod dili ang proper na mga turning bala natin, kawipo natin, and even ang drunkenness. So, amo na siya ang aton na mga monitor. Although these are may mga incidents, pinag-proceeding natin, wala hindi siya ma-consider natin yung mga significant na incidents na naka-directly affect sa pag-observe natin kapag observe natin, no, sa Semana Santa. Nakadugang man na nakabulig, no, na naging matawhay, malinong, at di ang ating pag-observe, inutuloy natin under sa ating yung ligtas sa BAC 2026 na Comprehensive Security Preparation, no? Kung sa diin, tiging natin, nagpatigayon kita iya sa increase natin ng ating police visibility, ang pag-deploy natin sa aton ng mga personnel, especially sa mga places of convergence, including na diri iya ang coordination natin iya sa mga local government units natin, at sa aton ng mga stakeholders, especially at yung aton ng mga force multipliers, mga advocacy groups natin, no, na kung sa diin nagbulig sa aton ng mga kapulisan, sa aton mga members ng mga law enforcement agencies, sabod na nanging malinong, at nanging kayo yun ang ating pag-observe at this. So with this report, no, ang Police Regional Office 6 sa pagpamuno sa ating Regional Director, Police Brigadier General Stephen Obiligano, nagpapasalamat din sa tagsa kapumuluyo sa Western Visayas sa ilang pagpili na naging vigilant sila sa ilang pag-cooperate, no, kung sa diin natin dahil nangyayari po lang natin na pag-observe sa kanila. Okay. Ma'am, sa vehicular accidents, ma'am, sa na-mention mo, may increase, no? Anong mga obrahon sang aton nga kapulisan sini para nga mapahagan-hagan
Bisan nga ti basiling naton ma'am sa tawo man ini sa gihapon pero anong mga paghimuon sang aton nga PNP? Yes, padayon, Sir Paul, no, ang aton yang pag-remind sa aton yang mga kauturan. Siyempre, especially for the summer season, madamo masamang activities, ang pag-travel sa aton yang mga kauturan. So, continuous ang aton na pag-remind sa aton ng mga kauturan. Let us observe bisang ang aton yang mga traffic rules, no? I think overspeeding, ang pag-turn natin, improper na pag-turn, even ang driving is always natin dinaremind ang ating mga kauturan na as much as possible, no, hindi kita hindi mag-drive kung naka-inom kita bala. O, kagti ang siling natin, disiplina sa kaugalingon, hindi Sir Paul. Mapabili natin ang public safety, no, it's a shared responsibility. No? So, buligan ninyo kami sa ating mga kauturan, no, for the general public, magbinuligay kita at i-avoid na ang the remaining summer season, no, ma-enjoy natin ini less bala, Sir Paul, especially when it comes naman sa atin yung mga vehicular mga incidents. Nakita nato no ang mga pulis nato nag-conduct sa checkpoint, may mga pagpatrolyaman kagti believe mo gid ni ma'am ang nakabulig sa aton no ngati para nga mangin malinong kag matawhay ang Semana Santa. Yes, basically, Sir Paul, no? And even for the summer season, ang ating security preparations at least sa gihapon niya, Sir Paul, continuous ang ating pagpatigayan sa mga anti-criminality operations natin, Sir Paul. Okay. Lastly, ma'am, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Yes, sir, no? Una-una sa tanan sa natin, ang Police Regional Offices, nagpapasalamat din, no, for sa ating operation, ang meaningful ang ating pag-observe sa holidays. And for the rest of the summer season, please continue sa ating mga kauturan, yung vigilant kita, yung vigilant report natin kung may mga suspicious activities sa ating palibot, dial 911 o pwede kita matawag sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar. And let us also observe mga safety measures natin kung kita nag-travel o kung kita nag-attend sa kung ano man yung mga public gatherings. Okay. Nagos madam, magiging salamat. Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa PRO6. Sir Paul, madami na salamat at mayang ako. Batian mga kabiyanan, si Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. May man sang dalagko gid nga mga insidente no nga na-record ang aton kapulisan nga nakatublag sa Semana Santa. No major incidents diri sa aton sa Western Visayas. Iti may pagnubo gani by 11 incidents or almost 3% compared sa 2025 nga Semana Santa. Peace and order indicators dropped by 32 incidents o kon 17%, samtang ang focus crimes nag-decline by 25 incidents, nagbubo ini sang 52.09%. Additionally, 4 drowning cases, 240 vehicular incidents ang na-monitor during the period. So, madamo-damo nga vehicular incidents ini, kag diri mo makita ang disiplina gid sa aton nga mga kauturan nga dapat dapat mangin disiplinado kita. Hindi pwede nga pagusto gana lang kita ang gamit sang dalan dira nga nakainom kita sa makahulubog nga ilim nun. Isa gid na sa nakita naton nga problema nga bisan bisan ano pa kahalong or ano pa ka inform sang aton nga mga law enforcement agencies sang dapat kag mga hindi dapat himuon kung kita mismo wala kita sang disiplina, damo gid kita sang mahalitan. Hindi lang inyo kaugalingon, pwede gid kamo ka pangbiktima dira kon di gid malikawan ang iba nakainom-inom, mabiyahe, madrive, muna nga halungan nyo gid ang inyong lawas kay ang kabuhi isa lang. Hindi mo na mabalik, madisgrasya ka, kag mapatay ka. 28 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline,
is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Uy, Julie! Kamusta ng date niyo ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 37 minutos, magaligid sa takna alas 2 sa hapon para yung kamo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Basta magkakuha kita sang report. Nag-umpisa na ang selebrasyon sang Semana sang Iloilo, ang ginapangunahan sang Iloilo Provincial Government. Paunta ang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul, no? After sang Easter Sunday o kun ang Paskwa, subong naman nga Lunes, nagsugod naman, no, ang mga aktibidad para sa Semana sang Iloilo. Kung sa diin, ang probinsya sang Iloilo nagasalulog, no, sang iyang ika-125 nga Semana sang Iloilo. So, sa sining adlaw sa
sang Lunes po nagsugod actually no ang semana sang Iloilo sa isa ka parada nga ginpangunahan man mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. And sa subong no nagbukas man ang mga exhibits dira sa may Iloilo Provincial Capital Grounds lakip na dira ang Agri-Trade Fair and Exhibit sa Iloilo Provincial Capital kung sa diin sarang makita kag mabakal no ang mga preska nga mga ulutanon, mga prutas, dried fish o kun uga no kag iban pa nga mga produkto lokal sang mga mangunguma kag mangingisda diri sa probinsya sang Iloilo. So lakip sa mga nag-display sang ila nga mga produkto amo ang Leon Bagsakan Center, ang Ed and Del Estancia Dried Fish, ang Mountain Joe Integrated Farm, JM Fruits and Vegetable, AAJ Dried Fish, kag Tubungan Vegetable Producer Association. Actually po no, madamo sa mga stalls dito no nga nag-display ang ato namit lang ang pila lamang no sa mga nag-display dito sang ila nga mga produkto lokal. And may mga ano dito, may mga kapayas, no, mangga, paho, may ara sang kalabasa, all kinds no sa mga ulutanon, preska o kon direkta sa aton nga mga mangunguma lakip na dira yung sa Bagsakan Center sang Leon kag ang sa Tubungan mga ulutanon kag prutas no ang ila nga ginpasundayag. And also naman sa bahin sang 5th District no kaangay sang Concepcion kag Estancia mga dried fish naman ya nga mga produkto ang ila gindala sa Kapitolyo Provincial. So sarang nila mabakal po no kangay sa nga star apple nga 80 pesos kada kilo ang ilang baligya, ang kamote nga yara sa 70 pesos kada kilo, 160 naman sa mangga kada kilo, 60 pesos sa talong no kada kilo, ang bell peppers may ara sang ginabaligya nga 150 pesos per kilo, ang bombay ara sa 150 or rather sa 50 pesos per isa ka putos no dira sa may Iloilo Provincial Capital Ground. So kung gusto mo yan maglaswabi karon no mag salad dira, vegetable salad, pwede ka gidya makabakal dira sa may exhibit or agri-trade fair dira sa may Iloilo Provincial Capital Grounds. Meanwhile Paul no magluwas sa mga ulutanon, prutas kag dried fish dira sa may agri-trade fair. Hindi lang agricultural products ang gin-display, may araman sa mga bougainvillea nga mga tanom no nga naka-display dira kung sa diin ang pila sa mga bougainvillea nga ina ginahimo no nga do like ginagamit sa pag-landscape sang mga garden. So kung gusto nila magbakal, pwede man sila dira kapadulong ara gid inaya sa sentro bala sang Kapitolyo no sa hallway kung sa diin padulong no sa National Highway dira sa may Bonifacio Drive. So lain-lain nga kolor sa mga bougainvillea ang ginpasundayag. And also sa sulod naman sa Kapitolyo may ara pagid kang mga exhibit no, ang art exhibit and also ang costume exhibit. Sa costume exhibit Paul na pakita naman dira ya ang festival costume sang Binanog Festival sang Lambunaw, Iloilo, ang festival no sang Kalinog sa probinsya man sang Iloilo, also iya sang Balasan, Leganes no, and also ang mga taliambong or arts no sang banwa sang Tigbawan. So ina no masaksihan nila kung magsulod sila sa Kapitolyo Provincial kay ara lang ina no sa entrance sang Iloilo Provincial Capital Lobby. So amo na no ang mga aktibidad para sa subong adlaw sang semana sang Iloilo. But of course Paul no until April 9 may mga aktibidad ang Kapitolyo Provincial in relation sa 125th semana
sang Iloilo. Hope ang luwag naton mahibaluan kung may target nga sales ang mga nagpasakop sa trade fair kay kanami kay kumpleto kumbaga sa pagpadulong mo dira hindi ka na mangita sang kumbaga kung anong kulang kumbaga halos tanan nga produkto kung nagaplano ka nga mag paninda o kung gusto mo lang nga mag tilaw dira sa mga produkto halin sa nagkalain-lain nga distrito ara kumpleto. Yes, that is correct, Paul, no. Isipon mo na lang yang imo yang lulutuon kay ang Ricardo, pwede mo gid yan mabakal dira sa may Iloilo Provincial Capital. Meanwhile sa sales, Paul, no, i-verify naton kay i-check naton with the Iloilo Provincial Tourism Office kung bala may ara gid sila no sa gina-target nga sales or revenue sa pag-exhibit sang aton nga agri-trade or agricultural products dira sa capital, no. Kag i-check man naton kung pilayhan, no, ang sang nagligad nga mga tinuig, no, kung may ara sang similar activities nga ginpatuman, no, ang Iloilo Provincial Capital. But nevertheless, no, ang aton nga katuyuan diri sang Iloilo Provincial Capital nga mapasundayag ang mga local products, no, sa mga nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Kay kada banwa, Paul, no, for example mga mountainous areas nato diri sa probinsya, ang ilaya nga gindala nga produkto mga prutas kag ulutanon, no, sa mga baybayon or or sa coastal municipalities naman niya sang probinsya, ilaya mga ginamos, no, kalkag, may ara dito sa mga lukos nga dried lukos, no, kag iban pa nga mga klase sang uga nga ila nga mga produkto. So aside sa pasundayag o kung pag-promote, no, sang ila local products, ginabulig man ini, no, sa mga farmers and fisher folk kay direkta sila gani sa tendera nga na interview naton, ang ilang mga produkto, no, although private entity ang ilang mga or ang ilang proprietor, no, nevertheless ang iyang source halin sa mga direkta mismo sa mga farmers naton, especially sa Leon kag sa Banwa sang Tubungan. Kag nami kag rekta way man galayo ang presyo sinihop sa merkado kag makabakal gid sang damo ang aton nga mga bumalakal nga mga pamasyar dira, no, sa Kapitolyo Provincial. Yes, ang iban gani sa ila, Paul, no, naghalin sa National Museum. So naglagaw sila sa National Museum, pagwa nila may mga display sang mga prutas kag ulutanon, so diretso na sang paninda dira sa Kapitolyo, no. But aside from that, may ara man sa mga shake, mga siomay, or iban pa nga mga pagkaon, no, ready to eat nga mga pagkaon dira sa may Iloilo Provincial Capital. So pwede man na nila matry. Oo, no, samtang hopping or naga-museum hopping dira sa may Bonifacio Drive, no. So tomorrow, another activities naman ang ilalauman, Paul, no. Pagpadayon ina sang intermunicipality competition sa tomorrow, lauman ang sa folk dance kag sa rondalia competition. And sa April 9, no, magatakop ining semana sang Iloilo kung sa diin may ara sang fun run and also ang job fair nga sa mga bukas, no, sa mga nagapangita sa trabaho. Okay. Hope, madam ugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Inyo nabatian ang report ni Hope Torichante sa pagbukas, no, sang semana sang Iloilo kag damo sa mga activities nga naka-line up ang Kapitolyo Provincial. Pero ang nami gid siniyang ang trade fair kay balan mo makabakal ka dira sang mga preska nga ulutanon, mga dried products, dried goods, no, halin sa nagkalain-lain man nga distrito sang probinsya. Kag kung magutom ka man, ati may mga na-mention man to si Hope, ati may siomay, may shake, kumpleto, no? Di ba si, at kumbaga bala, tapos nyo pamakal, tapos nyo libot, ati pwede gid ka mo dayon kaon dira, matilawan nyo pagid ang
manamit ng mga pagkaon nga gina-offer sang nagkalain-lain nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 48 minutos, makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabanan, sa dugang panaton nga balita, yari ang pila ka mga importante nga detalye sa ginpatigayon nga press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro subong adlaw. Ginpasiguro ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi kay Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines Secretary Maria Teresa Lazaro ang safe nga paglabay sa mga barko nga may mga barko halin sa Pilipinas kag ang mga supply man nga ti magakuha sang supply dira sa bahid sang Strait of Hormuz. Muning importante gid kag ti ang gana-expect kon tani ni sang aton nga mga pumuluyo nga ti sa sining pronouncement sang Iranian Foreign Minister amat-amat nga mapaganagan man ang presyo pero ti hindi makontrol man sang aton nga pungsod ining presyo sang fuel products. Pero ang maayo lang sini nga kung sa supply hindi kita magka-problema kiti may kuwaan kita. Kiti may mga nag-ilinabot naman nga mga bag-o nga supply. Ginaprubahan naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka special benefits package para sa mga repatriated OFW halin sa Middle East rin ginapanugutan sila nga i-withdraw ang 100% sang ila pag-ibig fund kag MP2 savings apisar nga wala pa sa maturity period. Buot silingon sini ang pag-ibig fund kundi kita magsala mag-edad ka ang MP1 ang savings kidya bala pwede mo ni siya makwa mag-edad ka sa 60. Ang MP2 naman 5 years. So bisan wala pa nag-mature pwede mo na inikwaon. Amo niyang special benefits package. Pero kung ako gina-suggest ko ba sa mga OFWs kung may ulo extra ka mo mas mayugin nga ipadayunon yung anay inabangod long term long term ang benefits ni sang pag-ibig fund nga savings kag ang MP2 duha ni ka klase mo ang programa sang pag-ibig kag pero kung kung kinahanglan nagikwaon ng pundo amo na sa pag-ibig fund nga savings kading HDMF kada tuig nag-increase ni may dividend ka nga makuha sa MP2 naman 5 years ni. For example, nagbutang kada 50,000 or 100,000 tubo ina compounded ba nina Kasi ang 100,000 mo sa sulod sang 8 ka tuig siguro basi pwede ka dira kuha 35 to 38% depende sa dividend mo kada tuig. So kung nagbutang ka naman da 1 milyon, ang ina-expect mo dira nga kwaon mo sa sulod sang 5 ka tuig mga 380,000 na dividend. Diba? Di dako na nga bagay. 380 divide mo sa 5 years, so mga dira-dira sa mga 75,000, 70 to 75,000 ang makuha mo. Pang dugang-dugang, no? Namigid nga investment ina, no? Para sa mga, hindi lang man para sa mga overseas Filipino workers, no? Kundi sa mga kauturan tayo dira nga gapangita bala sang mga pwede sila maka-invest. Mugid ini ang pinaka-safe, isa sa pinaka-safe, no? Nga butangan sang kwarta subong. Ang ining MP2 sang pag-ibig. minutos makaligat sa takna ang 2:00 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpatonaton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Inapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Engineer Roy Louis Kaypang sa transmitter.
Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo